will proceed, attorney. Ito naman, sabi sa tanong, 12 years from Monet. Ayan. 12 years ago po ay may kamag-anak ako na ng sexual abuse sa akin. Hindi po gumalaw ang kaso noon dahil sa ayaw ng gulo ng parents ko. Naanakan niya po ako. Pero malaya po yung abuser dahil sa hindi naman po nalaman ng iba yung nangyari. Despite na ilang taon na po yung nakalipas. Pwede ko pa rin po ba siyang sampahan ng kaso ngayon? Pwede rin po ba akong manghingi ng sustento sa kanya kahit hindi siya nakapangalan sa birth certificate ng bata? Naku, kawawa naman itong sinapit ni Monet, Attorney Noliver. Ano po ang sagot Okay. natin dito sa kanya? Miss Monette, puwede pa po kayong mag-file ng rape against po doon sa nang-abuso sa inyo. Nire-recognize po ng batas natin 'no, through yung mga decided cases ng Supreme Court, yung struggle na nararanasan ng ating mga biktima doon sa mga abuses na, ginawa sa kanila. So naiintindihan po ng batas kung magkaroon man po ng delay or even yung mahabang delay sa pagfa-file po ng kaso. So I suggest 'wag lang pong lalagpas ng 20 years kasi kapag heinous crime po, ang prescriptive period po para ma-file ay within 20 years. Kasi pag lagpas 20 na po, baka po mag-prescribe na po yan. And in this case, 12 years pa lang naman po yung nakakalipas, so po pwede pa po. With respect naman po dun sa ikalawang tanong niya kung pwede ba siyang humingi ng support doon sa accused, kailangan po ma-prove yung paternity, 'no? Dapat may pruweba siya na siya nga yung talagang, tatay noong bata. At ang tingin kong effective na ano diyan na proof ay DNA testing. Kasi hindi naman siya nakapirma sa birth certificate ng bata, hindi niya rin naman openly nire-recognize yung bata. So, scientific lang talaga yung magiging proof diyan na siya talaga yung tatay. Pero ang isa pang ano diyan, komplikasyon ay kung gusto niyang sampahan ng rape case yoong, akusado, mahihirapan naman siyang kumuha ng support kasi nga makukulong yung tatay. So yun po yung, kaakibat na komplikasyon. Okay. Makukulong po ba agad kapag sinampahan ng rape yung inaakusahan? At ano po mga kailangan niyang ihandang ebidensya nun kasi 12 years na po nakakaraan, Attorney Noliver? Actually dun sa tanong niyo na ano ba yung mga ebidensyang kailangan, 'pag rape cases po kasi, sapat na po yung, testimonya noong complainant as long as credible po yung kanyang testimony. Now kapag nakapag-file na po ng kaso doon sa against sa accused at nakapaglabas na po ng warrant of arrest ay makukulong po yung, akusado. 'Pag heinous crime po kasi gaya ng rape mahihirapan po na, makapag-bail dahil ang mangyayari po diyan kailangang i-prove na, weak yung evidence against the accused. So kadalasan hindi na po talaga nakakapag-bail. Okay. Okay. Manuel, itanong ko rin kay attorney, sabi niyo po, may prescriptive period, 20 years kapag heinous Opo, crime. Itong rape case na ito ay heinous crime po. opo. Okay. So, sa madaling salita, 12 years pa lang, kaya mayroon pa siyang sapat na panahon. Okay. Paano pag hindi siya suportahan ng kanyang magulang? Kasi yung binabanggit dito na ayaw na ng gulo ng parents niya. Pwede ba siya na lang mag-initiate ng pagsasampa ng kaso kahit na walang suporta yung mga magulang niya kasi iba na yung stand, attorney? Saan siya pwedeng humingi ng tulong? Parang manghihina siya dahil mag-isa lang po siya. Wala siyang support na makukuha doon sa parents niya. Okay. Magandang tanong po 'yan, Miss Annie 'no. Thank you po. Kadalasan po kailangan po ng suporta ng mga complainant kung sila po ay minor. Kasi siyempre, kailangan pong may mag-assist sa kanila, papunta sa korte, sa pagfa-file ng ganito or ganyan. At may mga experiences din po kami na, kapag in favor po 'no, yung mother doon sa
husband niya doon kay akusado, hindi nila binibigyan ng suporta yung minor complainant. So ang nangyayari po diyan, DSWD po yung nagbibigay po ng assistance o kaya mga kamag-anak na nung bata, pwedeng tiyahin, tiyuhin, or pwede rin mga lolo at lola. Ngayon, kung ang complainant naman po ay of legal age na, hindi na po kailangan ng assistance ng parents. Yung mga minor lang naman po yung kailangan talaga ng assistance, lalo na sa pagpirma po sa mga affidavit doon sa police station. Okay. What if, kung halimbawa, attorney, mangyari na, okay, para hindi makulong yung gumawa nito na pinsan niya, pwede bang ang gawin nung pinsan niya, mga magulang niya, mag-offer na lang ng kasal doon sa babae na pinsan din nila? Para mawala yung kaso. Previously, allowed po yan doon sa revised penal code na yung pagkakasal po ay nakakapag-pardon doon sa ginawa ng accused. Pero sa ngayon, hindi na po yun allowed, no. Tutuloy po yung prosecution against doon sa accused kasi hindi na siya yung pag-commit po ng rape, hindi na siya against lang doon sa babae, no. Yung krimen ay patungkol na doon sa estado. So, dati allowed sana yan, pero ngayon hindi na po. Ayan, may nakuha tayo, dito sa usaping ito. Kasi attorney, di ba, mayroon tayong nabalitaan yan na, nag-offer na lang ng kasal para hindi na makulong at hindi na matuloy yung demanda. Before, pwede yan, but this time, hindi na pwede yan. Ayan. Attorney, doon sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood, sa usaping ito, ano yung pwede mong maipayo para maiwasan yung ganitong klase? Nakakapanindig ng, tawag dito, ng balahibo. Imagine, yung ginawa niya doon sa kanyang pinsan na hindi naman nasuportahan na later on ng kanyang mga mahal sa buhay dahil ayaw niya ng gulo, ayaw niya ng kahihiyan. Go ahead po, Attorney Oliver. Actually, Miss Annie and Sir Manuel, yung reporting po talaga ng rape cases, isa po yan sa malaking factor kung mapoprosecute ba eventually, magkakaroon ba ng hustisya, yung mga complainant. So, it really takes courage para doon sa babae or even lalo na doon sa mga bata na magsumbong. Ang problema po natin dyan ay kung ang akusado ay kasama nila sa bahay. So, yan po yung nagiging problema. So, I guess yun po, yung courage po talaga ay dapat nandoon. At magkaroon din po ng support no, sa community, sa family, and sa government through the DSWD para matulungan, no, magkaroon po ng mga information dissemination na patungkol doon po sa mga violence no, na nararanasan ng mga kababaihan.